Hello everyone, good day, it's me again, I'm Sean, and for today's video guys, magta-tarot reading naman tayo para sa mga Pisces. Okay, ita-tarot reading natin yung kung ano mangyayari sa kanila or kung ano yung present na energy sa mga Pisces sa February ngayong 2024. Nga pala kung hindi mo alam yung zodiac sign mo, madali lang, mag-google ka, ilagay mo yung birth month mo, and ilagay mo yung birth date mo. So, kunwari, February 10, ganyan. Tapos, lagay mo lang sa dulo, zodiac sign. Magpapakita naman yun kung Aquarius, Sagittarius, Aries, ganyan. Pero, sa araw na ito, Pisces yung ating itataro. Okay? So, kung Pisces ka, tignan natin yung mga present na energies sa'yo sa February. So, una sa lahat, tatanungin muna natin sa universe kung ano yung present na energy sa'yo, Pisces, sa February 2024. Ngayon 2024. Universe, ano yung mga present na energy kay Pisces sa ngayong 2024 February? Ano yung mga present energies kay Pisces? Oh my God. So, eto, ang unang lumabas na card is, yan, Ten of Swords. Ten of Swords. Lumabas din itong Five of Pentacles. Ano pa yung mga present energy? Okay. Actually, okay, so ito yung sumunod na lumabas. Pagkatapos ng Five of Pentacles, ito yung sunod na lumabas. King of Swords. Tapos, Seven of Swords. At Queen of Pentacles. So, ayan nga, medyo nakakaiyak tong mga present na energy sa inyo mga Pisces sa February, ngayong 2024. Una sa lahat sa mga Pisces, present sa energy ninyo sa February itong Ten of Swords. So, kung makikita ninyo, parang sinira yung kanyang pagkatao. Parang every corner ng pagkatao nyo sa February 2024 masisira. Or pwede rin namang sira na siya ngayon and meron or present pa rin yung energy nyong ito hanggang 2024. Nalulungkot kayo at the core of your very being. Ewan ko kung paano, mamaya tignan natin. Pero take note nga pala, because this is a general reading, magpapaka-generalize ako or i-generalize ko yung messages as much as possible. Ayoko naman na hindi kayo makarelate or ano naman, diba? Ayoko naman na sa isang person lang yung parang isang person lang yung nire-reading ko. Gusto ko, kahit papano, may makuha kayo or makapulot kayo ng mga ideas sa kung ano man yung pwedeng mangyari sa inyo sa February. So, yun ang goal natin sa bawat readings natin. So, una sa lahat, yun nga nakita ko, present yung energy sa inyo na masasaktan kayo. Ito. Ewan ko kung, yung iba sa inyo kasi, feel ko, meron na siya ngayong January pa lang. Pero sa Feb, present pa rin siya hanggang sa Feb. Dito sa Five of Pentacles, kung mapapansin nyo, nasa labas sila. Feeling nyo na left behind kayo, mga Pisces. Kumbaga parang pinag-iwanan kayo ng panahon. Yun yung nafe-feel ko. Ewan ko kung, marami kasing factors yan eh. Feeling nyo na pag-iiwanan kayo ng panahon sa buhay. Feeling ko nafe-feel nyo na napag-iiwanan ka na yun ng panahon pagdating sa work, sa studies, pwede rin namang sa age, dahil may mga gusto kong gawin na parang ginagawa ng mga kabataan, parang hindi ka na fit doon. Mga ganun ba na case? Pero ang pinaka nakukuha kong message talaga sa Five of Pentacles is na pag-iiwanan na kayo. Feel nyo na pag-iiwanan kayo. Hindi naman sa pag-iiwanan na kayo, pero feel nyo na napag-iiwanan kayo. Alam nyo kasi, mga Pisces, malaking factor ang pagkakaroon natin ng perspective sa isang bagay. Yan din yung parang na-feel kong message ng mga to. Okay? Kung titignan mo yung reality ng mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo sa ibang perspective, maybe malalaman mo yung reason kung bakit nangyayari sa iyo yun. Yun yung na, sana makarelate kayo doon and sana ma-accept nyo yung message na yun. Tapos, dito, King of Swords, feeling ko nag-aano kayo. Nagiging matalino kayo sa pagdidesisyon. So, ginagawa nyo as much as possible sa February, may present kayo na energy na ginagawa nyong mas maging matalino
sa pagdedesisyon, yung sarili nyo. Kasi, at the end, parang pagod na kayong masaktan. For some of you, nafe-feel ko yung pagod na kayong masaktan, pagod na kayong matake advantage. Yun yung mga nakikita ko dito, mga Pisces. And, yes, speaking of taking advantages, 7 of Swords. So, kung makikita nyo yung lalaking yan, tinatakbo nyo yung mga swords, yan, nag-take advantage. So, may present pa ring energy sa inyo yun. May present pa ring energy sa inyo yung ganun. Yung tinatake advantage kayo. May na-receive pa akong message na something, dahil sa perspective ninyo at dahil masyado kayong mabait, parang natitake advantage talaga yung pagiging mabait ninyo. Yun yung nafe-feel ko. Lagi kayo natitake advantage. Kahit anong gawin nyo, or yung mga ginagawa nyo before, parang ginagamit yun ng ibang mga tao or ibang tao. Lalo na yung mga nakakakilala sa'yo para mag-take advantage. Hindi naman siguro lahat, pero some of them. Queen of Pentacles, dito naman na-feel ko, kahit sa mga pasakit na na-feel mo na yan, kahit sa mga pasakit na mangyayari sa'yo sa Feb, or kung nangyayari man yung iba ngayon, present pa rin kasi sila sa February Pero kahit anong mangyari, masaya ka pa din. Okay? Ito, Queen of Pentacles. Kung makikita mo siya, masaya, may growth. Actually, spring, nasa rurok siya ng growth. Kumbaga parang hinahayaan nyo na lang na i-take advantage kayo. Pero at the end of the day, parang masaya kayo kasi nafe-feel nyo nakatulong naman kayo sa iba, mga ganong bagay ba. Nafe-feel nyo para rin naman sa growth ninyo yun, yung maging mabait sa kapwa at mga kung ano-ano pa. So, parang nasa inyo na kasi yun Hindi nyo minamasama yung pagiging mabait nyo. Kumbaga, hindi, alam mo yun, yung parang tinitake mo lahat sa life kasi alam mo na para rin yun sa ikaka-grow mo. Yun, magandang message yun. Yun yung mga nakikita kong present sa inyo sa February ngayong 2024. Mga present na energies. No, mga paparating na energies. Nga pala, itong susunod na reading natin para sa mga Pisces is especially for those who are single. So, titignan natin. Kung hindi ka man single or married ka na, may boyfriend ka, mga ganyan, pwede na siguro nating ilib muna tong part na to. Para to sa mga single talaga. So, universe, anong maging message nyo para sa mga single na Pisces? Nga pala kung in a relationship ka or married ka na, try ko ba din tignan kung anong message, okay? Para sa inyo. Kung connected ba sa magiging kakalabasan. Universe, na magiging message mo sa mga Pisces. Sa love life nila, in general na lang. Para alam natin. Okay, may lumabas. Ang lumabas is the Fool. The Fool. Love life ng Pisces sa February. Universe. Love life ng Pisces sa February. 6 of Swords. Meron na namang swords. Ang daming swords. And Ace of Swords. So, I think dito sa Braha, kung single ka man, yun nga, sabi niya, parang hindi magandang time ang February para makipagrelasyon. Yun lang nakikita ko dito. Maging matalino ka kasi yun nga, lagi yan tinatake advantage sa month na yun. And kung hindi ka naging matalino, pumasok ka pa rin sa pakikipagrelasyon, yung consequences nun is, yung magiging karelasyon mo, lagi ka lang niyang itatake advantage sa lahat ng bagay like sa money, sa food, etc. Kahit ano yung mga pwede niyang i-take advantage sa inyo. Yun yung nakikita ko dito. Tapos, dito naman, para sa mga married na at may mga boyfriend, girlfriend, sobrang mahal na mahal nyo sila, okay? Dahil sa sobrang pagmamahal nyo sa kanila, namamanipula na kayo ng mga boyfriend nyo or ng mga asawa nyo. Yan. Dahil sa sobrang napaka-emotional ng mga Pisces, na mamanipulate na kayo ng partners nyo. And sinasabi sa Braha na to, Ace of Swords, kailangan nyo lang maging matalino. Minsan gamitin natin yung common sense natin. Tignan natin kung ano talaga nangyayari sa atin, kung masyado na bang binababa ng isang tao yung yung dignidad natin, masyado na ba nila tayong hinahawakan sa leeg, mga ganyan. So, yun lang. And tingnan natin, i-clarify pa natin ng mabuti yan. Gagamitin natin itong Whispers of Love Tarot. Ano yung mga pwede nyong advice? Oracle cards, ano yung mga pwede nyong advice sa mga Pisces
sa February 2024, mga single man or may mga partners na ano yung gusto nyo ibigay na advice? Universe, anong gusto nyo ibigay na advice kay Pisces? Universe, anong gusto nyo ibigay na advice kay Pisces? Nga pala, bago, ayan. Okay, itong dalawang cards ang gusto niyang ilabas. Love makes the difference. Love helps heal past hurts and provide a sense of security and self-worth. Feeling ko kulang din kayo minsan sa self-love mga Pisces, lalo na sa mga may partners, at lalo na rin sa may mga wala pang partners. Kasi, una sa lahat, dahil nga mabait kayo, binibigay niyo lahat sa ibang tao. Pero parang nafe-feel ko dito, love makes the difference na oracle card. Yes, it's true na love makes difference, pero hindi sa lahat ng bagay. Like, kunwari, yung iba lang yung minamahal mo. Okay? Sabihin na natin ganun. Dahil mahal mo siya, binibigay mo lahat na wala nang natitira sa sarili mo. So, in the end, nung nabigay mo na sa kanya lahat at losyang ka na, hindi mo na naaalagaan yung sarili mo, yun, baka may chance na, baka lang naman. Example lang to ha. May chance kasi na pag napabayaan mo yung sarili mo at laging iba na lang iniisip mo, ayun nga, syempre, kapag losyang ka, di ba, mamahalin, or hindi naman sa mamahalin, meron na yung mamahalin na part, pero ang isipin natin doon is parang lalay yung loob sa'yo ng partner mo, parang ganun. Kumbaga kasi makikita niya na yun nga, hindi mo inaalagaan yung sarili mo. Kung wala kang love sa sarili mo, hindi mo din may bibigay yung love kasi nga wala ka nun. So, ang kailangan mong gawin, una sa lahat, nakakalimutan mo ng maging priority yung self mo. I-love mo naman yung sarili mo, okay? Mga Pisces, yun ang sinasabi ng oracle cards. Love is all around you. Itong second oracle card. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as truth. So, parang feeling ko kasi, masyado niyong tinitignan ng masama yung mga tao. Kumbaga, parang, di ba nga, dahil nga madami na kayo natutulungan, parang feeling nyo lagi kayong tinatake advantage. So, lang sabi ko kanina sa first part ng video na to, more on perspective lang talaga yan. So, feeling nyo kasi tinitake advantage kayo, kaya yun yung nangyayari sa inyo. Parang na-attract nyo siya. Subconsciously kasi pag nababasa ng mga tao yung, yung facial expression mo, yung body language mo, yung energies mo, ma-reciprocate nila yun, parang ibabalik nila sa'yo. Ngayon, kung pinag-iisipan mo sila ng masama, ibabalik nila sa'yo yun. Lagi niyong tatandaan yan, mga Pisces. And, dun nga, sabi, love is all around you. Parang, wag ka din kasing masyadong nega, okay? Wag ka masyadong nega sa lahat ng bagay. Isipin mo na, mag-isip ka ng something new, yung kakaiba sa perspective mo. Isipin mo na, madami pa rin nagmamahal kahit papano, madami pa rin mabait kahit papano, at kahit anong mangyari, hindi mawawala yun kasi may truth doon, may something truth sa mga sinabi ko. Actually, totoo naman kasi tayo, mga, conscious beings, may mga ethical, tayo may moral na beings, tayo mga humans, yung morally beings or morally organism lang dito sa earth. And dahil doon, may moral pa rin tayo kahit papano, kahit anong mangyari. So, ma-unleash pa din natin yung pagiging mabait natin kahit gano'n tayo kasama. Lagi niyong tatandaan yan. Kaya, huwag niyong masyadong pinag-iisipan ng negative yung kung sino-sino at kung ano-ano. So, titignan naman natin sa last card dito sa Karma Cards. So, ito yung magiging last card natin, Karma Cards. Kung ano lang yung message sa inyo ng Karma Cards, tingnan natin sa Feb. Ano yung magiging message ng Karma Cards para sa mga Pisces? Karma Cards, ano yung may bibigyan yung message sa mga Pisces? Nga pala, kung nakarelate kayo, comment nyo down below para naman matuwa ako, diba? Pag nakita ko. Karma Cards. Ano masasabi ninyo kay Pisces? Okay. Ito yun. Sabi niya, yan. Tapos, ito yung isang card. Parang magkasunod kasi ito pag binasa mo ng paganyan. So, babasahin natin. And kayo na lang din mag-interpret para sa sarili nyo. Your destiny
wait lang, parang magkabaliktad ganyan. By making the right connections is parang, wait lang. Sabi kasi dito sa kabilang card, by making the right connections. And sabi dito sa kabilang card, your destiny. So, kailangan mo lang mag-build ng relationship na yung maglalast longer, yung feeling mo na hindi ka na parang feeling mo hindi ka na ita-take advantage soon kasi nga malaki at malalim yung pagkakaibigan ninyo. The idea in question, where you're going. So, sa unang card sinabi niya, the idea in question. Tapos, dito sa kabilang card, where you're going. Lagi mong questionin yung mga question mo sa sarili mo. Parang ito yung nafe-feel kong energy. Kumbaga, diba, pinag-iisipan mo ng masama yung mga tao. Tapos kapag nangyayari na sa'yo yun, isipin mo na, bakit ko siya pinag-iisipan ng masama? Ano bang ginawa niya sa akin? And where you're going, so parang dito naman nafe-feel ko na, alam mo yung past, tanggalin mo na yun, kasi past na yun eh. Kung may nagawa man sa'yo yung tao nung past na mali, huwag mo nang isama ngayon sa present moment, kasi iba na yung ngayon, iba na yung time ngayon, iba na yung, madami na nangyari, okay? Kailangan nyo rin mag-forgive, mga Pisces, kasi minsan dahil sobrang emotional ninyo, parang naaalala nyo kahit yung mga konting kasalanan ng mga tao sa inyo. Get your ideas going, your career. So, sa career ninyo, kailangan, kung yung mga Pisces na nanonood dito ngayon, kung focus kayo sa career ninyo, please, ang gawin ninyo sa sarili ninyo is mag-isip ng maayos and parang mag-brainstorm kayo ng ideas. And ang maganda dito talaga na gawin is mag-try, okay? Kasi you will never know, baka sa mga trinay mong yun, may mag-click sa'yo or kumbaga meron kang magugustuhan na something pagkakakitaan mo pa, which is good. Responsibly your ideas. So, dito, yun nga, lagi mo din i-check yung mga ideas mo, okay? Yung mga judgments mo sa ibang tao, yung mga perspectives mo, kung ano yung mga pinag-iisip mo. Lagi mong tingnan. Kasi minsan, nagiging bias ka din dahil nga emotional kang tao. Parang kung may nagawang mali sa yung isang tao, puro mali na lang nakikita mo. Where in fact, lahat ng tao, tulad ng sabi ko, nagbabago din yan, okay? So, lagi mong tignan din yung, maging responsible ka dun sa mga, ideas mo. Lagi mong tignan, lagi yung mga iniisip mo regarding sa ibang tao. Success, short-term thinking, and trips. So, para makuha mo yung success, mas maganda kapag lagi mong chine-check yung mga thoughts mo. Talaga, yun yung sinasabi niya dito. Become a person of power and status. Who or what is around you. So, dito naman, parang nakikita ko connections talaga. Yung mga Pisces na nanonood dito sa video na ito, kung gusto niyo makakuha ng status and power, tingnan niyo yung mga tamang tao na pwede niyong lapitan. Yun lang yung ng reading natin. So, yun lang naman yung reading natin for today sa mga Pisces. I hope you do like this video. Nga pala, if you do, please mag-comment kayo down below para makita ko naman kung ano yung mga, ninyo, yung mga, alam mo yun, yung mga nafe-feel niyo about dito sa video na to. Kung nakarelate ba kayo or what, kung maganda ba yung mga, alam mo yun, kung parang natouch ba kayo, ganun. Tapos, nga pala, don't forget to subscribe to our channel para lumakilaki tayo. And, nga pala, if you do like this video, please give it a thumbs up naman, okay? Para ma-appreciate ko din yung mga panonood at paggawa, para mas ituloy-tuloy ko pa tong mga paggawa ng videos like this. Yun lang naman, maraming salamat mga Pisces, and good night!